Si Rika ay isang kaawa-awa at talunang maliit na batang babae, na ginugol ang kanyang huling 10 taon sa paghihintay sa isang orphanage para sa kanyang ina na bumalik mula sa isang paglalakbay. Sa kabila ng pagiging walang isip, nangangarap siyang maging isang maalamat na White Whistle Cave Raider tulad ng kanyang ina. Ang mga raider ay nireranggo sa 5 grupo na kinakatawan ng isang whistle color. Ang mga may mas kaunting tagumpay at karanasan ay pula, habang ang pinakamaraming karanasan ay puti. Ngunit sa kabila ng pagiging isang literal na bata, sinubukan na ni Rika na galugarin ang abyss bilang isang red whistle. Ang abyss ay isang malaki at malalim na hukay na may ilang palapag na naglalaman ng mga labi mula sa sinaunang sibilisasyon. Ang mga relic na iyon ay mga bagay na maaaring magkaroon ng nakakabaliw na epekto depende sa kanilang grado, minsan siguro meme. At dahil ang orphanage ay nangangailangan ng pagpopondo, ang mga bata ay ang mga kailangang makahanap ng ilang mga labi upang ibenta bago tumaas ang VAT sa Pinas. Sinubukan ni Rika na bumalik sa kanyang kaibigan na si Matthew habang bitbit ang isang bag na puno ng mga artifact, ngunit sa halip ay nakakita siya ng malaking carnivorous monster imbes na papalapit sa isang paamano. Siya ay nanlamig at hindi niya maintindihan kung bakit dapat nandito ang halimaw na ito, ngunit laking gulat niya nang makita si Matthew na duguan sa sahig. Ibinuka ng halimaw ang bibig nito at papalapit, ngunit ito si Rika para pigilan ito. Naiinis ang halimaw at inaatake siya, sinampal siya hindi tulad ng ginawa ng kanyang ina. Nahuhulog siya sa isang butas ngunit wala siyang maraming oras para magpahinga. Bumaba ang halimaw at sinimulang habulin siya sa pagitan ng gap ng bundok. Gayunpaman, sa huli ay na-corner siya. Dahan-daang lumapit sa kanya ang halimaw at naghahanda ng kumagat ngunit bigla itong inatake. Isang malaking sinag ang tumama sa ulo ng halimaw at pinilit itong tumakas. Sa kabila ng pagkalito, nagpasya si Rika na sundin ang direksyon ng sinag. Nakakita siya ng asul na pendant artifact sa sahig ngunit napansin din niya ang isang batang lalaki sa sahig. Nag-aalala siya sa bata at sinubukang tulungan ito, pero may napapansin siyang kakaiba. Ang batang lalaki ay may metal na mga binti at braso. Kakaiba ang pakiramdam ng balat niya at halatang hindi siya humihinga. Doon niya napagtanto na isa siyang robot. Masyado siyang nabighani sa kanya kaya ibinalik niya ito sa orphanage. Pagkatapos ay sinubukan ni Rika na gisingin ang robot sa pamamagitan ng literal na pagkakakuryente sa CPU sa ulo nito at nagdudulot ng pagkawala ng kuryente. Nagpakilala ang robot kid. Sinabi niya na siya si Tony Stark, pero binoang nagbibiro lang siya at sinabing siya si Raiji. Ngunit ang robot ay nalilito, hindi niya alam kung paano siya naging robot or kung paano siya nakapasok sa bangin. Dumating sa silid ang orphanage instructor na si Juro upang alamin kung ano ang sanhi ng outage, ngunit mabilis siyang umalis dahil nakapagtago si Raiji. Kinabukasan, pinag-usapan ni Rika at ng kanyang mga kaibigan kung paanong walang naramdamang epekto si Raiji sa sumpa ng abyss. Ang abyss ay may maraming spores. Madali ang pagbaba pero problema ang pagbalik. Mayroong ibang pisikal na sumpa na nagpaparusa sa lahat ng bumabalik sa itaas na palapag. Ang sumpa sa unang palapag ay bahagyang pagkahilo at pagduduwal. Lahat ng mga bata ay curious at gusto nilang malaman kung bakit at kailan pumasok si Raiji sa bangin, ngunit hindi niya talaga maalala. Napagtanto ng mga bata na magkakaroon sila ng klase sa susunod na araw at hindi na siya mate at algo pa. Nakabuo sila ng plano na ipakilala siya kay Juryo bilang isang regular na bata. Pumunta si Raiji para kausapin si Juro sa pasukan ng orphanage na nagpapaliwanag na siya ay isang ulila at gustong maging isang cave raider. Tinanggap siya ni Juro sa isang dahilan, upang ipadala siya sa abyss at kumita mula sa mga artifact na kanyang makukuha, na ganap na legal. Pagkalipas ng 2 buwan, dumating si Rika at dinala siya para salubungin ang kanyang tiyuhin na si Bugoy. Si Pablo, at isa siyang black whistle na nasa ilalim lang ng white whistle. Kababalik lang niya mula sa abyss at binigyan si Rika ng puting whistle at isang dokumento. Natagpuan niya ang whistle ng kanyang ina at binati si Rika sa pagiging legal na ulila. Sinusuri pa ang dokumento ngunit kukunin na ito ni Rika pagkatapos nito. Nang maglaon, hiniling niya kay Juro na sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang ina dahil siya ang kanyang tagapagturo. Wala siyang alam tungkol sa ina niya dahil iniwan siya ni Liza para mag-cave raiding noong 2 years old siya. Pinuri niya siya bilang isang maalamat na white whistle at ibinunyag na si Rika ay ipinanganak sa abyss.
Nakaligtas si Rika sa sumpa ng abis habang ibinabalik sa ibabaw dahil si Liza ay may curse-repelling vessel. Kahit na siya ay nailigtas mula sa sumpa, siya ay naiwan na may masamang paningin. Pinayuhan niya si Rika na gamitin ng mabuti ang whistle ng kanyang ina ngayong mayroon na siya nito. Maya-maya, dumating si Juro para sabihin sa kanya na pumunta at tingnan ang dokumentong kasama ng whistle. Dinala niya si Raiji at nakita nila na ang dokumento ay puno ng mga nilalang at mga guhit ng mga bagay na hindi pa niya nakikita noon. Ang isa sa mga guhit ay ng isang robot na katulad ni Raiji. May note sa tabi ng dokumento na nagsasabing may naghihintay sa ilalim ng abis. Kinuha ni Rika ang note at ipinakita ito sa kanyang mga kaibigan. Naniniwala siya na isinulat ito ni Liza para sa kanya at plano niyang pumunta sa abis para hanapin siya. Tinawag siyang walang isip ni Matthew dahil masyadong delikado. Gayunpaman, handa si Rika sa anumang bagay. Plano ng mga bata na ilusot si Rika sa abis kinaumagahan. Ibinunyag ni Raiji na gusto rin niyang pumunta doon para mabawi ang kanyang mga alaala at tulungan si Rika sa kanyang paglalakbay. Binigyan sila ni Shino ng mapa ng abis para malaman nila kung saan talaga sila patungo. Ang lahat ng ginalugad na antas ng abis ay lubhang nakakatakot at mapanganib, ngunit determinado si Rika na mahanap ang kanyang ina at muling maramdaman ang init ng kanyang yakap. Nagalit si Matthew sa kanyang determinasyon at sumigaw na siya ay isang walang isip na babae. Nakakatawa na naniniwala siyang naghihintay si Liza sa kanya dahil lang sa 10 taon na hindi sila nakakarinig sa kanya. Sumigaw siya na nasawi na si Liza at dapat niya itong tanggapin. Nagpagalit ito kay Rika at tumakbo siya na umiiyak. Kinaumagahan, pumuslit ang mga bata sa tulong ni Shino. Nakasalubong nila si Matthew sa daan at humingi siya ng tawad sa sinabi niya noong nakaraang gabi. Pinatawad siya ni Rika at dinala niya sila sa Wharf Quarter kung saan sila bababa sa abis. Ibinaba ni Rika at Raiji ang kanilang mga sarili gamit ang maaaring i-adjust na mga braso ni Raiji at pumasok sa unang layer. Doon nila napagtanto na sila ay 600 metro ang lalim na mas mababa sa gilid ng abis. Nagpasya silang gumawa ng ilang pagkain at tumambay sa paligid bago ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Ibinigay ni Raiji kay Rika ang isang kahon na may kopya ng dokumento ng kanyang ina na inilagay ni Juro sa kanyang bulsa. Sa dokumento ay may isang tala na nagsasabi sa kanila na si Juro ay bababa sa madaling araw at huhulihin sila. Naalarma nito si Rika at mabilis silang sumugod sa pangalawang layer para hindi na sila mahabol. Ngunit bago nila marating ang layer, nagsimulang maramdaman ni Rika ang epekto ng abis at nakaramdam siya ng pamamanhid. Mas tumitindi ang pagduduwal at nagsisimula na siyang makaramdam ng pananakit ng ulo. Napapansin ito ni Raiji pero cool pa rin siyang nagsasabi hanggang sa huminto sila para panoorin ang view kasama niya. Napakaganda ng tanawin sa ikalawang layer ngunit ang epekto ng abis ay nagpapasama kay Rika. Nagpasya silang magpahinga sandali at suriin ang pagiging tunay ng tala. Sa sandaling iyon ay nakita ni Raiji ang isang flash ng liwanag sa isang malayong bush at ginagamit ang kanyang mga robot function upang mag-zoom in. Ito ay lumabas na si Pablo na dumating upang makita kung si Raiji ay tunay na isang relic ng abis. Sinabi ito sa kanya ni Matthew at Shino na nagtungo sa kanya upang tulungan ang dalawang bata na makarating sa pangalawang layer. Sinuri niya si Raiji bago sila umupo at mag-usap. Nag-aalok si Pablo na samahan sila sa second layer camp ngunit tumanggi si Rika. Gayunpaman, binibigyan ni Pablo si Rika ng isang vial ng isang bakuna upang maiwasan ang mga epekto mula sa pangalawang layer. Binigyan din niya sila ng ilang pagkain at binibigyan sila ng impormasyon tungkol sa tagapag-alaga ng kampo, si Ozan. Siya ang White Whistle na tumulong kay Liza na iligtas si Rika at ilabas siya. Binalaan niya si Rika na makakaalam siya ng ilang mga bagay na nakakaligalig doon, pero masyadong excited si Rika para alalahanin iyon. Naghiwalay sila at bumaba sina Raiji at Rika sa pangalawang layer nang biglang may narinig silang boses na humihingi ng tulong. Tumakbo sila papunta sa boses ngunit nalaman na hindi ito mula sa isang raider sa kuweba kundi isang corpse sweeper na kumakain ng isang raider sa kuweba. Ang isang corpse sweeper ay ginagaya ang biktima upang maakit ang mas maraming biktima sa kanila. Pagkatapos ay tinambangan sila ng isa pang corpse sweeper at sinubukang kunin si Raiji. Gayunpaman, itinulak siya ni Rika pababa at nadala sa halip.
Lumipad ang corpse sweeper kasama si Rika at sinubukan itong pigilan ni Raiji gamit ang kanyang braso ngunit natamaan ito ng ibang mga corpse sweeper. Mas marami sa kanila ang umaatake sa kanya habang nakikita niyang lalong tumataas si Rika. Ang altitude ay tumaas ang mga epekto ng Abyss Curse at siya ay nahimatay. Ipapakain na siya ng corpse sweeper sa mga sisiw nito habang si Raiji naman ay nagpanik. Sa wakas ay naalala nito na mayroon siyang sinag sa kanyang braso at inatake ito. Napapawi ng sinag ang lahat ngunit naging malakas ito at iyon ang dahilan kung bakit hindi niya nakuha si Rika. Nahulog si Rika ngunit mabilis na iniabot ni Raiji ang kanyang braso para saluhin siya. Dinala niya siya sa ibabang palapag para mawala ang epekto ngunit nahimatay na siya. Tinitingnan niya ang pagkawasak na dulot ng kanyang sinag at nagtataka kung paano siya naging napakalakas. Maya-maya ay nagising si Rika at nakita niya rin ang pagkawasak at natuwa siya dahil medyo cool ito. Tuwang-tuwa siya dito kaya pinangalanan niya ang sinag na incinerator. Hinihikayat niya si Raiji na sanayin ng mabuti ang kanyang kapangyarihan upang makontrol niya ito. Biglang nakaramdam ng sakit si Raiji at bumagsak dahil sa epekto ng paggamit ng incinerator. Pagkatapos ng 2 oras ay nagising siya at gumawa ng pagkain ang dalawa mula sa mga corpse sweeper na kanyang tinapos. Pagkatapos nilang bumaba sa layer ay nakita nila ang ruta patungo sa kampo. Pagdating nila doon, dapat ay makakahanap sila ng ibinabang gondola na magbubuhat sa kanila hanggang sa kanlungan ngunit wala silang makita. Kaya ginamit ni Raiji ang kanyang mga braso upang kumapit sa rehas ng istruktura, pero hinawakan ni Ozan ang braso niya. Mukhang hindi masaya si Ozan sa muling pagkikita nila ni Rika ngunit binitawan niya ang mga kamay ni Raiji at ibinaba ang gondola para sa kanila. Habang umaakyat, nasusuka si Rika kapag bumaba na siya. Pinayagan sila ni Ozan sa loob ng kampo ngunit mabilis na ipinahayag na wala siyang pakialam kay Rika dahil madalas niyang naiisip na iwanan siya pagkatapos niyang ipanganak. Hindi rin siya humanga dahil puro red whistles lang sila. Sa kabila nito, pinasalamatan siya ni Rika sa pagtulong sa pagligtas sa kanyang buhay 12 taon na ang nakararaan. Hiniling ni Ozan sa kanyang assistant na si Maroka na makinig sa sasabihin ni Rika at Raiji dahil ayaw niyang gawin ito sa kanyang sarili. Dinala sila ni Maroka sa isang silid kung saan sila naliligo at kumakain. Nakatulog sila pagkatapos ngunit nagising si Rika sa kalagitnaan ng gabi para pakalmeyan ang sarili. Naglibot siya sa bahay at nakakita ng anino na napagkakamalan niyang si Ozan at sinundan niya ito. Pumasok siya sa isang silid ngunit gumagapang patungo sa kanya ang isang nilalang na may lamang katawan. Natakot siya nito at tumakbo siya pabalik sa kwarto para magtago. Hindi siya sinusundan ng nilalang ngunit nabasa niya ang kumot dahil hindi niya nakita ang banyo. Kinabukasan ay sinabi niya kina Raiji at Maroka ang pangyayari. Dumating si Ozan para tawagan siya pagkatapos marinig ang usapan. Gusto niyang sabihin kay Rika ang totoo tungkol sa nilalang. Gusto ni Ozan na ihinto ni Rika ang kanyang paglalakbay sa abyss dahil siya ang nakahanap ng whistle sa ika-4 na layer sa puntod ni Liza. Sinubukan ni Rika na ipakita sa kanya ang note para patunayan na naghihintay si Liza sa baba. Ibinunyag ni Ozan na hindi ito sulat kamay ni Liza ngunit gusto pa rin ni Rika na pumunta at suriin upang makatiyak. Nais din niyang malaman kung bakit iginuhit si Raiji sa mga dokumento. Ngumisi lang si Ozan at nagpatuloy sa paglalakad. Narating nila ang kanyang silid kung saan nakita nila ang lahat ng uri ng mga libro at isang malaking cube sa gitna. Ang cube ay ang sumpa na nagtataboy na sisidlan na maaaring bumuhay sa mga sawi. Ipinanganak si Rika noon kaya pinasok nila siya sa loob ng sisidlan at nagsimula na siyang gumalaw. Naunawaan nito si Ozan kung paano gumagana ang sisidlan at naglagay siya ng karne dito, at nabuhay ang karne. Tumakbo ito sa paligid ng bahay at nakita ito ni Rika habang naghahanap ng palikuran noong nakaraang gabi, ngunit sa huli ay tumigil ito sa paggalaw na ikinagulat ni Ozan kung hanggang kailan magpapatuloy sa buhay si Rika. Sinubukan ni Rika at ng karne na gumapang ng malalim sa abyss matapos muling buhayin, at nagpa-curious ito kay Ozan. Umaasa siyang makapagbibigay ng sagot si Rika, ngunit si Rika ay natatakot lamang para sa kanyang buhay sa paraan ng pagsasalita ni Ozan. Nagtataka siya kung bakit napakasama ni Ozan. Inamin ni Ozan na nandidiri siya sa kanya na lalong ikinasindak ni Rika. Sinubukan ni Raiji na pigilan si Ozan sa pagsisikap na abutin si Rika.
Lumingon si Ozan kay Raiji at sinabi sa kanya na ang mga taong katulad niya ay tinatawag na abades at hindi sila dapat umiral. Ito ang dahilan kung bakit walang impormasyon sa kanila. Alam ni Ozan na walang malaala si Raiji at gusto niyang maging personal na laruan siya. Sinubukan niyang tapusin siya bago niya mabawi ang kanyang alaala, ngunit sinubukan ni Raiji na umatake muna sa pamamagitan ng pagpigil kay Ozan gamit ang kanyang mga braso. Sa kasamaang palad si Ozan ay mas malakas kaysa sa kanya at madaling nakalaya. Hinawakan niya ito sa paa at 2 beses na hinampas sa sahig. Hindi nababasag si Raiji pero ang sahig ay nabasag, ngunit si Ozan ay lubos na nabighani sa kung paano pa rin nararamdaman ni Raiji ang sakit. Sinubukan ni Rika na iligtas si Raiji at tumakbo patungo kay Ozan ngunit madaling sinampal siya ni Ozan at nataman siya sa pader. Nakalaya si Raiji at mabilis na pinuntahan si Rika na duguan at walang malay. Naghahanda si Raiji na gamitin ang kanyang incinerator ngunit alam niyang kailangan niyang kontrolin ang kanyang power input kung hindi ay masasaktan niya si Rika. Gayunpaman, ginagamit ni Ozan ang pagdududa ni Raiji para makalusot sa kanya. Hinawakan niya ang kamay ni Raiji at itinuro ito kay Rika para subukan ito. Mabilis na sinipa ni Raiji ang kanyang braso kaya tumama ang sinag sa bubong sa halip na kay Rika. Pagkatapos ay pinigilan niyang muli si Ozan at itinapon ang sarili sa kanya na lumipad sa kanilang dalawa sa dingding. Ibinunyag ni Ozan ang kanyang mga braso na natatakpan ng libu-libong mga wedges na nagbibigay sa kanya ng hindi likas na lakas. Pagkatapos ay nagbago siya sa isang balat ng jack habang sinasabi sa kanya na isipin kung mayroon siyang tunay na sandata. Takot na takot si Raiji na nagsimula siyang pahirapan ng husto. Nagising si Rika nang makitang pinahirapan ng husto si Raiji kaya hindi na gumana ang isang braso nito. Sinusubukan niyang i-cheer siya para hindi siya madaling sumuko. Ayaw niyang lamusong sa abis ng mag-isa dahil hindi siya mabubuhay kung wala siya. Inihagis ni Ozan si Raiji sa lupa at pinatalsik siya. Pagkaraan ng ilang oras ay nagising siya upang makita si Ozan at 3 iba pang tao na nakapaligid sa kanya. Napaiyak si Rika nang makitang gising na siya. Gayunpaman, masama ang pakiramdam ni Raiji dahil hindi niya ito maprotektahan. Nangako siya sa mga kaibigan niya na paprotektahan siya ngunit nabigo siya. Nagsisimula siyang magpanik dahil napapalibutan siya ng 3 lalaki. Ayaw niyang may pasok ang mga ito sa loob niya nang walang pahintulot. Ibinunyag nila na nakatira sila sa kampo dahil sila ay hindi autorisadong mga raider sa kuweba na maaaresto sa ibabaw. Nagtatrabaho sila para kay Ozan at nakatago sila sa buong oras na ito. Gayunpaman, dumating si Maroka upang humingi ng tulong sa kanila nang makita niyang pinahirapan sila ni Ozan. Pinuri ni Ozan si Maroka sa ginawa niyang tama ngunit balak pa rin niyang parusahan ito. Ibinunyag ng mga lalaki na sinusubok lang ni Ozan si Rika. Gusto lang niyang makita ang kanilang determinasyon dahil ang mga halimaw sa abis ay mas malala at pumasa sila sa knockout na pagsubok. Inamin ni Ozan na hindi niya sinasadya ang sinabi niya tungkol sa uri ni Raiji at humingi siya ng paumanhin sa ginawa niyang paghihirap kay Raiji. Inutusan niya si Maroka na gamutin siya at nagpas siyang umalis habang isiniwalat na nagsinungaling siya tungkol sa libingan ni Liza. Buhay pa si Liza at hinihintay si Rika na mabilis na tumungo sa ilalim ng abis, sa kabila ng pagiging 12 taong gulang. Sa gabi binababa ni Ozan ang mga bata mula sa kampo para sanayin niya sila sa ibang lugar malapit sa gilid ng layer, tinatawag niya itong survival training. Kailangan nilang mabuhay ng 10 araw gamit lamang ang kagamitan na mayroon sila. Sa huli, nabubuhay sila sa pamamagitan ng pangangaso at pagkain ng literal na hipo. Bumalik sila sa kampo kung saan nila unang nakita si Maroka. Pagkatapos ay kumain sila kasama si Ozan na nagsasabi sa kanila ng higit patungkol sa mga layer ng abis. Ang ika-5 layer ay may epekto sa pagbaluktot ng oras na nagiging sanhi ng paglipas ng oras ng mas mabagal kaysa sa ibabaw. Ang 1 buwan sa ibabaw ay 1 linggo lang doon, ibig sabihin 10 taon na ang hindi lumipas para kay Liza, kaya malamang hinihintay niya si Rika. Ito ay labis na ikinatutuwa ni Rika at lalo siyang nagudyok sa kanya. Binabalaan sila ni Ozan na huwag manatili sa ika-5 layer ng masyadong mahaba upang maiwasan ang pagsalubong sa mga masasamang white whistles. Bumangon siya at tiniyak kay Rika na kahit nabuhay si Liza ay dapat may kasama siyang naghihintay dahil ang sulat na ipinadala niya ay nakasulat sa isang nakakatakot na sinaunang wika.
Ipinakita niya sa kanila ang lumang sandata ni Liza, isang piko na tinatawag na Blaze Reaper. Siya ang nagtuturo sa kanila kung paano gamitin ito dahil si Mr. Robot Blaster dito ay hindi makakatagal ng higit sa 3 segundo. Hindi nagtagal ay naghanda na ang mga bata sa pag-alis, at nagpaalam sila kay Maroka at sa iba pa. Naghahanda silang tumalon sa ikatlong layer sa pamamagitan ng isang maliit na baras na mas malayo sa hukay upang manatiling nakatago mula sa mga mapanganib na nilalang doon. Dumating sila sa isang siwang na bahagi ng isang barko na nakalabas sa gilid ng pader sa abis. Nagmamadaling naghanap si Rika ng mga relic ngunit mabilis na nalaman na ang lugar ay pugad ng isang nilalang. Agad siyang inatake ng nilalang na tinatawag na Madoka Jack ngunit mabilis na dumating si Raiji upang iligtas ang araw. Sinundan sila ng Madoka Jack at nagpasya si Raiji na gamitin ang kanyang incinerator, at matagumpay niyang napawi ito. Sa sandaling iyon ay nakarinig sila ng napakalakas at nakakatakot na dagandong. Ito ay mula sa Crimson Splitjaw na dating sinunog ni Raiji. Naalala nito silang dalawa at agad na humabol. Tumakbo ang dalawa at tumama sa isang dead end kung saan mas maraming halimaw ang nakaharang sa isang pasukan. Ngunit kapag nakita ng mga halimaw ang Splitjaw sila ay natakot at tumakas din. Bumukas ang pasukan at nahulog ang dalawang bata. Masyadong maliit ang butas para sa Splitjaw, kaya matagumpay na nakatakas ang mga bata. Hihimatayin na si Raiji dahil sa paggamit ng kanyang incinerator at sinabihan si Rika na manatili sa tabi niya hanggang sa magising siya. Ngunit nakaramdam ng gutom si Rika at gustong maghanap ng makakain. Kinaladkad siya nito sa kanyang mga braso para maghanap ng makakain. Naamoy niya ang ilang prutas ng baraka at sinubukang hanapin ang mga ito. Gayunpaman nang makarating siya sa lugar kung saan pinakamalakas ang amoy ay hindi niya ito nakita. Sa halip ay nakahanap siya ng isang uri ng saradong butas sa lupa na bumubukas at nilamon siya at si Raiji. Nahuhulog sila sa ilang mabahong likido kasama ng mga narotan. Napagtanto ni Rika na nasa loob sila ng tiyan ng isang Akamagen. Ito ay isang nilalang na gumagamit ng amoy ng prutas ng Barakata upang akitin ang mga narotan at kainin ang mga ito. Tinusok ni Rika ng kutsilyo ang kaloob-looban ng nilalang upang mabilis na makaalis doon bago ito matuno. Nagawa niyang hiwain ang balat nito. Siya at si Raiji ay nakalabas doon ngunit nakatagpo ang isang grupo ng mga narotan. Agad na tumalon ang mga narotan kay Rika na sinusubukang limunin siya ngunit nakalaya siya at tumakbo palayo kasama si Raiji sa kanyang likuran. Hinabol siya ng mga narotan hanggang sa mahulog siya sa isa pang butas sa lupa, ngunit hindi sila tumitigil sa paghabol kaya patuloy na gumapang si Rika sa butas para makaalis. Nakakita siya ng liwanag sa dulo ng butas at nagmamadaling tumungo doon. Sa kasamaang palad, ang landas doon ay nasa isang pataas na dalasdis. Sa madaling salita, kailangan niyang dalhin ang piraso ng basurang ito habang dinadaanan ang mga sintomas ng sumpa ng abis. Mararamdaman niya ang kaparehong bagay sa mga naunang layer, ngunit ngayon ay makakaramdam siya ng vertigo. Maghahalucinate siya at mawawalan siya ng balanse. Pero dahil hinahabol pa rin siya ng mga narotan, wala siyang ibang pagpipilian. Umakyat siya sa dalasdis at ang sumpa ay nagkakabisa kaagad. Medyo nahihilo na siya kaya nawalan siya ng balanse. Mayroon din siyang mga guni-guni ng kanyang mga kaibigan mula sa ampunan, kanyang ina, at maging si Ozan. Alam niyang guni-guni ang mga ito ngunit sumuko sa guni-guni ni Liza na humihimok sa kanya na umuwi kasama niya. Pumayag siya at bumalik sila sa Earth kung saan naghihintay ang lahat at nag-cheer para sa kanila, maliban lang dahil wala si Raiji doon. Gusto niyang makasama si Raiji at tumanggi siyang umalis nang wala siya. Iyon ay kapag nasira ang ilusyon at natagpuan niya ang kanyang sarili pabalik sa abis na nakarating sa tuktok ng dalasdis. Agad siyang bumagsak dahil sa pagod. Sa kasamaang palad, hindi siya masyadong nagpapahinga dahil nahahanap na naman sila ng Splitjaw. Naaalala niya ang Blaze Rip at nagising din si Raiji. Nakita niyang sinusubukan nitong gamitin ang Blaze Rip at ang halimaw ay aatake sa kanya. Agad niyang sinuntok ang halimaw at inihagis sa kanya ni Rika ang Blaze Rip para matapos ito. Ipinako niya ito sa tagiliran, pinababa pa ito sa abis. Ngayong mas kalmado na, tumakbo si Rika kay Raiji para pasalamatan ito sa pagsama nito. Hindi siya aabot ng ganito kung wala siya. Ganon din ang nararamdaman ni Raiji. Pagkatapos nilang gumawa ng kampo at habang nagluluto si Rika ng pagkain, nakita ni Raiji ang ika-4 na layer.
Nagawa nilang maabot ito dahil sa kanilang pagtutulungan. Pagkatapos ay bumaba sila sa ika-4 na layer at pumasok sa isa sa mga napakalaking istrukturang malakopita. Naghahanap sila ng tamang lugar para gawing kampo. Kapag ginawa nila, nararamdaman ni Raiji na mayroong isang bagay na patuloy na gumagalaw kapag nag-uusap sila ngunit humihinto kapag huminto rin sila. Parang naiintindihan sila nito kaya nagpasya silang lumayo doon para makaiwas sa panganib. Habang naglalakad sila sa isa sa mga kapeta, isang nilalang na tinatawag na orb piercer ang nagpakita sa likuran nila. Agad namang sinabihan ni Rika si Raiji na tumakas dahil iba ang nilalang na ito sa marami na nilang nakita noon. Ang mga tinak nito ay sapat na malakas upang tumusok kahit na metal at sila ay nilagyan ng lason. Agad siyang binuhat ni Raiji at tumakbo palayo. Natatakot din siya dahil hindi niya maramdaman ang halimaw hanggang sa sumulpat ito sa likuran niya. Sa sandaling iyon, tumalon ang halimaw sa kanila ngunit umiwas sila sa oras. Gayunpaman, tinamaan nito ang ilan sa kanilang mga kagamitan kabilang ang isang blaze rip. Tinapakan ito at nabasag, na ikinagulat ni Raiji. Naghahanda itong muling salakayin sila at binigyan ni Rika ng isang scaled na payong si Raiji para takutin ang nilalang. Nagtago sila sa likod ng payong ngunit hindi ito kalakihan para takutin ang orb piercer. Sinusugod sila nito at tinusok ang payong. Tinusok din nito ang kamay ni Rika at ngayon ay nalason na siya. Hindi alam ni Raiji ang gagawin, at hindi man lang siya makapag-isip ng maayos dahil sa gulat ngunit nagawa niyang maialis si Rika sa oras na muling umatake ang halimaw. Ito ang pinaka-nakakatakot na bagay na naranasan nila at wala na silang magagawa. Hindi man lang nila magamit ang incinerator dahil mahuhulaan ng orb piercer ang kanilang mga galaw at kung makaligtaan ay tiyak na masasawi sila. Ang kaya nilang gawin ay tumakas sa mas mataas na kapeta. Ang problema doon ay ang mga epekto ng sumpa ay mas brutal sa ika-4 na layer. Nakiusap si Rika kay Raiji na gawin pa rin ito dahil nagsimula ng magkabisa ang lason. Itinali niya ang kanyang kamay upang mabawasan ang pagkalat ng lason at mabawasan ang kanyang sakit. Sinisigawan ni Raiji ang halimaw upang maantala ang pag-atake nito. Nang tumalon ito sa kanila, mabilis niyang itinaas ang mga ito sa mas mataas na kapeta. Pagdating nila doon, hindi na rin napigilan ni Rika ang sarili. Ang sumpa ay nagiging sanhi ng paglabas ng lason sa kanyang katawan at pagkatapos, nagsimula siyang dumudugo mula sa lahat. Hiniling niya kay Raiji na itigil ang pagdurugo ngayong wala na ang lason. Habang unti-unti niyang ipinipikit ang kanyang mga mata, natulala si Raiji. Patuloy siyang nagmamakaawa na gumising siya. Hindi alam kung ano pa ang gagawin, sinubukan niyang panasan ang dugo sa mukha nito ngunit mas marami ang lumalabas. Tiningnan niya ang kamay nito at nakitang namamaga ito at nawalan ng kulay. Sinubukan niyang tanggalin ang guwantes nito ngunit napasigaw ito sa sakit kaya bumitaw siya. Nagising siya na umuubo ng dugo. Nakiusap siya na putulin ang kanyang kamay dahil masasawi siya kung hindi. Nanginginig si Raiji sa takot at pangamba. Hindi pa siya gaanong natakot sa buhay niya, at nanghihinayang siya na hindi niya ito naprotektahan ng maayos. Gayunpaman, kailangan pa rin niyang gawin ang kailangan. Una, dapat niyang baliin ang buto at pagkatapos ay putulin ang natitirang bahagi ng kamay. Inihahanda niya ang sarili at si Rika. Ngunit nang mabali ang buto niya, umiiyak si Rika sa matinding paghihirap at pagkatapos ay hinimatay. Si Raiji ay naiwan upang putulin ang natitirang bahagi ng braso at sinusubukan niya ang kanyang makakaya upang magawa ito. Bigla niyang napagtanto na tumigil sa paghinga si Rika. Siya ay umiiyak para sa kanya sa isang nakakasakit na paraan, ayaw niyang masawi siya at iwanan siya. Siya ay patuloy na umiiyak sa tuktok ng kanyang mga baga. Isang hawlo na nagngangalang Nanachi ang biglang sumulpat sa kanyang likuran at sinabihan siyang huminahon dahil ang puso ni Rika ay tumitibok pa rin. Bagamat gustong malaman ni Raiji kung sino ang hawlo, iniwan niya iyon para mamaya at itinoon ang pansin sa pagpapahinga muli kay Rika. Nag-aalok si Nanachi na asikasuhin ang natitira sa kanyang hideout at si Raiji ay sumunod upang mailigtas si Rika. Pumunta sila sa hideout na umaakyat sa isang dalasdis. Tiniyak ni Nanachi kay Raiji na wala doon ang sumpa kaya walang mangyayari kay Rika. Nakapasok sila sa hideout kung saan maraming kagamitan at whistle ng mga raiders sa kuweba. Inaalagaan ni Nanachi ang braso ni Rika at saka ibinunyag na ang taong naramdaman nila nang pumasok sila sa layer ay siya. Ito ang kanyang teritoryo at lugar ng pangangaso.
Pagkatapos ay ipinakilala niya si Raiji sa kanyang kasamang si Meki, na isang hollow din ngunit ibang uri ng hollow. Naging ganyan siya dahil sa sumpa sa fifth layer. Pagkatapos ay binigay niya kay Raiji ang listahan ng mga bagay na kailangan niya para mapagaling si Rika. Agad na lumabas doon si Raiji para hanapin sila nang hindi nagdadalawang isip. Desidido siyang iligtas si Rika kahit anong mangyari. Nahanap niya ang lahat ng kailangan ni Nanachi at nagmamadaling bumalik sa hideout. Nadatnan niya si Meki na kakainin si Rika na nagudyok sa kanya na pigilan siya. Tiniyak sa kanya ni Nanachi na ang lahat ay mabuti. Hindi sinasaktan ni Meki ang sinuman, at siya ay tumutulong sa paggawa ng gamot dahil ang kanyang dugo ay maaaring mag-neutralize ng lason sa sarili nito. Pagkatapos kumain ng ilang pagkain, sinabi ni Raiji kay Nanachi ang layunin ng kanilang paglalakbay sa ilalim ng abyss. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung mayroong isang paraan upang maiwasan ang sumpa. Nag-aatubili si Nanachi na ibahagi ito sa kanya noong una ngunit sa huli ay ginagawa niya ito. Dinala niya siya sa isang relic na tinatawag na fog wave na isang napakanipis na piraso ng tela na katulad ng isang force field. Ito ay sa bawat layer at gumagalaw sa paligid ng lahat ng bagay doon. Habang pababa ka, mas sisiksik ang force field at mas nakakasawi ang mga nilalang. Dahil lahat sila ay mahuhulaan ang hinaharap, si Raiji ay inilagay sa pagsubok ni Nanachi. Bumalik sila sa mga kapita kung saan nagtatago si Nanachi at tinuruan si Raiji kung ano ang gagawin. Nakarinig sila ng whistle at agad na sumugod dito si Raiji. Ito ay isang black whistle na naambush ng isang orb piercer. Inutusan ni Nanachi si Raiji na sundin ang kanyang utos kahit na ano paman at sumunod si Raiji. Ginagawa niya ang eksaktong sinabi sa kanya ni Nanachi nang inatake siya ng orb piercer. Nahawakan niya ang ilong nito at ginamit ang kanyang incinerator para tapusin ito. Pagkatapos, sinabihan ni Raiji ang Black Whistle upang ipaalam kay Juro na sila ni Rika ay nasa kanilang paglalakbay. Pagkatapos ay bumalik siya kay Nanachi at namangha sa mga tagubilin at kaalaman nito. Nag-aalok siya na gumawa ng isang bagay upang magpasalamat sa kanya. Humingi si Nanachi ng isang nakakagulat na bagay sa kanya bilang kapalit. Gusto niyang tapusin niya si Meki para sa kanya. Bago pa makapagsalita si Raiji, nahimiti siya at kinailangan siyang hilahin ni Nanachi pabalik sa hideout. Kapag nagising siya, sinabi niya sa kanya kung ano talaga ang nangyari sa kanya at kay Meki at kung bakit gusto niya itong tapusin. Kinuha sila ng White Whistle na si Bandro kasama ang iba pang mga bata at naging matalik na kaibigan. Dinala sila ni Bandro sa ikalimang layer upang magpatakbo ng mga eksperimento sa kanila upang subukan ang sumpa. Gusto niyang gumawa ng paraan para maiwasan ito or bawasan para makababa siya doon at makaakyat muli. Ang lahat ng mga bata na pinag-eksperimentohan niya ay naging mga kakaibang patak ng laman. Gayunpaman, napunta si Nanachi sa hollow habang si Meki ay tinamaan ng sumpa. Ginawa nitong immortal si Meki dahil kaya niyang magbagong buhay, ikinukulong siya sa isang katawan na hindi naman sa kanya para sa kawalang hanggan. Ang pinakamagandang gawin para sa kanya ay ang tapusin siya na sinusubukang gawin ni Nanachi mula nang makatakas siya mula kay Bandro. Nang makita niya ang incinerator ni Raiji, naniwala siyang tatapusin talaga ito ng tuluyan si Meki. Hindi alam ni Raiji kung ano ang iisipin tungkol dito at humihingi ng ilang oras. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpasya siyang tulungan si Nanachi para sa wakas ay makadama ng kaganhawahan si Meki at makapagpahinga sa kapayapaan. Dumating ang araw na tatapusin ni Raiji si Meki at inihahanda ni Nanachi ang kanyang mga paboritong laruan para mapadali ang proseso. Napakasakit ng buong pagsubok ngunit sinunog ni Raiji si Meki. Nahimete siya ngunit nagising pagkaraan ng ilang oras upang makita si Rika na naghahaponan kasama si Nanachi. Tuwang-tuwa sila ni Rika na makita ang isa't isa at sabay-sabay silang nag-e-enjoy sa pagkain. Pagkaraan ng ilang oras, inalis ni Nanachi ang mga mushroom na inilagay niya sa braso ni Rika bilang bahagi ng paggamot. Ang kanyang kamay ay gumaling mula sa lason at ang braso ay naibalik. Gayunpaman, hindi pa ito gumagana. Nagawa ni Rika na igalaw ang isang hinlalaki na nagbibigay sa kanya ng pag-asa na gagaling ito sa lalong madaling panahon. Masama ang pakiramdam ni Raiji sa kanyang bagong peklat dahil hindi niya nabali ng tama ang buto. Okay lang naman si Rika dahil patunay ito na may malasakit si Raiji para iligtas siya, at kailangan niyang gumawa ng isang mahirap na desisyon.
Pagkatapos ay hiniling ni Rika kay Nanachi na samahan sila sa kanilang paglalakbay, at si Nanachi ay nag-aatubili na pumayag dahil ayaw niyang magalit si Meki na labis na nagkagusto kay Rika. Dagdag pa, alam na alam niya ang ikalimang layer at matutulungan silang makalibot. Pagkatapos magpadala ng ilang bagay sa ibabaw, pagkatapos ay ipagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay sa ikalimang layer. Nakarating sila doon kaagad na tumuntong sa isang bukid ng magagandang bulaklak na tinatawag na walang hanggang kapalaran. Mabilis nilang nakita ang ilang raider sa kuweba na tila nasaktan. Pumunta si Raiji para tulungan sila ngunit pinigilan siya ni Nanachi sa kalagitnaan. Napansin niya na ang isa sa kanila ay miyembro ng Umber Hands, isang squad ng mga raider na kabilang kay Bandro. Pupunta si Raiji ngunit maingat itong ginagawa. Ang Umber Hand ay nakakatakot at si Raiji ay naging sobrang alerto sa paligid niya. Pinagalitan siya ng Umber Hand dahil sa trespassing dahil off limits ang lugar. Hindi ito alam ni Raiji kaya pinatawad siya ng Umber Hand. Ibinibigay lang niya sa kanya ang Blaze Reap na nawala sa ika-4 na layer, at alam niyang sa kanila iyon. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanila na umalis ngunit gustong malaman ni Raiji kung ano ang ginagawa ng Umber Hand sa kabila ng pagpipilit ni Nanachi na umalis sila. Ang Umber Hand ay nagpapakita kay Raiji na isa sa mga sumasalakay sa kuweba na sumisigaw. Siya ay inatake ng mga parasitiko na insekto na tinatawag na Amarantine Deceitors na nakapugad sa bukid ng bulaklak. Tinatanggal ng Umber Hand ang isa sa kanila mula sa Cave Raider dahilan para mapasigaw siya ng hindi sinasadya. Dahil dumami na ang mga insekto at hindi na makontrol, sinunog na sila ng Umber Hand. Tumawag si Nanachi kay Raiji dahil wala na silang magagawa para iligtas ang mga sumasalakay sa kuweba. Siya ay bumalik at nagsimula silang umalis sa lugar dahil ang apoy ay lumaki ng masyadong malaki at nasusunog ang buong bukid. Naglalakad sila ng napakahabang oras hanggang sa napagpasyahan nilang magpahinga. Upang magpatuloy, kailangan nilang hanapin ang pinakamababang bahagi ng layer na tinatawag na Edo Front. Iyon ang pasukan sa ika-6 na layer at kung saan nakatira si Bandro. Kailangan nilang panatilihin ang kanilang pagbabantay dahil hindi sila papayagan ni Bandro ng malaya. Pagkatapos ay nagpatuloy sila sa pagpunta sa Edo Front ng ilang oras at hindi nagtagal ay dumating na sila. Unti-unting umiikot ang gusali na nasa gitna ang altar, at tutulungan sila ng device na ito na sumisid sa ika-6 na layer. Nagsimula silang maglakad papunta sa gusali ngunit pinapanood sila ng anak ni Bandro na si Fuchsia. Pagdating nila doon, sinalubong sila ni Fuchsia sa pasukan at ipinapalagay na bisita sila ng kanyang ama. Dumating si Bandro na naging sanhi ng pagkataranta ni Nanachi ngunit kinalma niya ang sarili at hiniling sa kanya na payagan sila. Sumasang-ayon siya ngunit nagbabala na ang altar ay pinapagana lamang ng isang white whistle na wala sila. Hindi magagamit ni Rika ang whistle ng kanyang ina dahil ang white whistle ng ibang tao ay hindi magagamit ng iba. Alam ito ni Rika dahil sinabi ito sa kanya ni na Pablo at Ozan ngunit hindi niya akalain na magiging ganito kaganap. Siya ay umaasa na makahanap ng isang paraan sa paligid ng panuntunang iyon. Binibigyan sila ni Bandro ng silid upang manatili habang iniisip nila ang kanilang sarili. Dinala sila ni Fuchsia sa kwarto at nakipag-usap kay Rika. Nauwi sila sa bonding at pagiging magkaibigan. Inihayag ni Fuchsia na siya ay ipinanganak sa abis at hindi pa napunta sa ibabaw. Kaya nabighani siya sa mga kwento ni Rika. Siya ay sabik na pumunta sa isang paglalakbay sa ibabaw. Maya-maya ay umalis na siya at natulog na si Rika. Nang magising siya, nalaman niyang nawawala sina Raiji at Nanachi. Lamingga-lingga siya sa paligid ngunit hindi niya sila makita kahit saan. Nakita niya ang isang hagdanan na patungo sa itaas at umakyat ito. Kahit alam niyang tatamaan siya ng sumpa, lumakad siya pero huminto nang magsimulang magkabisa ang sumpa. Siya ay nalilito habang ang kanyang katawan ay nagsisimulang lumibot, nadidisorient, at nagbabago. Sa kabutihang palad, ito ay isang guni-guni lamang na nagiging sanhi ng pagkawala ng kanyang balanse at pakiramdam ng direksyon. Ginaising siya ni Fuchsia at nakita niya ang sarili niyang nakahiga sa sahig na may sugat sa mukha. Pagkatapos ay tinakpan ni Fuchsia ang kanyang sugat at sinabi niya sa kanya na nakalock ang mga pinto at nawawala ang kanyang mga kaibigan. Ang tanging paraan upang makalabas ay sa pamamagitan ng hagdan. Tinawag ni Fuchsia ang kanyang alagang Mania na unang umakyat sa hagdan at tinulungan silang umakyat ng walang problema.
Ginagamit nila ang amoy ng mania para i-navigate ang sumpa habang tinutulungan ni Fuchsia na gabayan si Rika. Nagising naman si Raiji na pinipigilan ng squad ni Bandro. Siya ay nakakabit sa mga makina at handa ng maeksperimento. Pinutol nila ang braso niya na naging dahilan ng pagsigaw niya sa sakit. Sinubukan din nilang hiwain ang kanyang tiyan ngunit dumating si Nanachi sa oras at sinubukan siyang palayain. Pagkatapos ay sinubukan din ng Umber Hands na kunin siya para sa mga eksperimento ngunit dumating kaagad si Rika at Fuchsia. Sumigaw ang mania na nagpatigil sa kanilang mga ginagawa. Sinabihan sila ni Fuchsia na iniisip na kumikilos sila sa kanilang sariling kagustuhan. Kinuha ni Nanachi si Raiji at sinabihan si Rika na umalis doon. Nakita ni Rika ang braso ni Raiji at nagsimulang matakot. Tinulungan sila ni Raiji na makalabas ng silid ngunit bumagsak kaagad pagkatapos. Binuhat siya ni Nanachi at inakay sila ni Fuchsia palabas ng gusali. Nakahanap siya ng isang bangka upang makatakas, at hindi pa rin siya naniniwalang may kinalaman si Bandro sa lahat ng ito. Kaya bumalik siya sa loob at hiniling ang braso ni Raiji pabalik. Si Rika at ang kanyang mga kaibigan ay pumasok sa bangka at umalis. Nakarating sila sa isang ligtas na lugar upang makapagpahinga at magbantay kay Raiji na nahimatay pa rin. Habang ginagawa nila iyon, hinahabol sila ni Bandro at natagpuan sina Raiji at Nanachi sa isang kuweba. Alam nilang darating siya at mabilis na gumawa ng plano. Matapos magising si Raiji, hiniling ni Bandro na ibalik si Raiji at ayusin siya para makabawi ngunit tumanggi si Nanachi. Sa sandaling iyon ay nagpakita si Rika sa tuktok ng kuweba at hinampas ito ng blaze rip. Nagiging sanhi ito ng pagbagsak ng ilang mga bato at gumising sa isang nilalang na nakatira doon. Ginamit ni Raiji ang kanyang natitirang braso para iangat ang sarili at si Nanachi palabas doon. Iniwan nito si Bandro sa kuweba at lumabas ang nilalang upang salakayin siya at ang kanyang pangkat. Ang mga bata ay tumatakbo at nagtatago, habang pinapanood nila si Bandro na lumalaban sa nilalang doon. Sa kasamaang palad, siya ay nakalabas na buhay at tinawag sila mula sa pagtatago. Lumabas sina Nanachi at Raiji habang pinagmamasdan ni Fuchsia ang lahat sa malayo. Pinuri ni Bandro ang mga bata para sa kanilang naunang plano, ngunit si Raiji ay sumugod at nagsimulang makipaglaban sa kanya na hindi gustong marinig ang kanyang sasabihin. Gayunpaman, madaling hinaranggan siya ni Bandro. Pagkatapos ay gumamit siya ng isang paputok na kinabuhay peren ni Bandro. Hinawakan din niya ang kanyang braso, at hindi binitawan na nagbigay ng pagkakataon kay Rika na paputukan siya ng isang syringe na puno ng mga itlog ng mga Amarantine Deceitors. Pagkatapos ay sinusugod muli siya ni Raiji at sinipa siya bago siya dinala sa tubig sa ibaba. Ginagamit niya ang kanyang mga binti upang hawakan siya sa tubig at pagkatapos ay hilahin siya palabas dahilan upang matamaan siya ng sumpa. Binabaan siya ni Raiji ng malaking bato para tapusin siya. Sa sandaling iyon ay bumaba doon si Fuchsia at umiiyak para sa kanyang ama. Bumaba din ang Umber Hand na kasama niya at kinuha ang maskara at white whistle ni Bandro. Inilagay niya ang mga ito sa kanyang sarili at naging Bandro na may buntot na ikinatuwa ni Fuchsia ngunit kinagulat ni Rika at ang kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ay pinatulog niya si Fuchsia bago maayos na nagpakilala. Pinasalamatan niya ang mga ito sa pagtulong kay Fuchsia sa kanyang pagsubok na lihim niyang isinasagawa upang makita kung gaano siya nito kamahal. Gusto niyang gamitin ang pag-ibig nito para bawasan ang sumpa ng ikalimang layer sa kanya at maging hollow tulad ni Nanachi. Mula nang maging hollow si Nanachi, pinaniwalaan siya ng kanyang pagsasaliksik na ang pag-akyat mula sa ika-6 na layer kasama ang isang taong lubos na nagmamahal sa iyo ay posible. Gagawin lang nito ang Cave Raider sa isang functional hollow, at tinatawag niya itong pagpapala ng abyss. Nagalit si Raiji at sinusugod siya ngunit madaling hinaranggan at dinapensahan ito ni Bandro gamit ang kanyang buntot. Sinubukan siyang paputukan ni Rika ngunit inatake muna niya ito ng mga karayom na may dalang sumpa ng ikatlong layer. Inalok niya si Nanachi na bumalik sa kanya para magkatrabaho silang muli bago umalis. Naiiyak sa kawalan si Nanachi nang makita niya ang kanyang mga kaibigan sa kanilang estado. Maya-maya, nagising si Rika mula sa isang panaginip kung saan sinabi ni Fuchsia sa kanya na gusto niyang makipagsapalaran kasama siya. Ngunit pagkatapos ay nagsimula siyang maghiwa-hiwalay, na labis na ikinagalit ni Rika kaya't nagising siyang umiiyak. Mabuti na ang pakiramdam ni Nanachi at Raiji.
Pinag-uusapan nilang tatlo kung paano inilipat ni Bandro ang kanyang kamalayan sa ibang tao. Iniisip ni Rika na maaari siyang gumamit ng relic na tinatawag na Zoholic. Iminumungkahi ni Nanachi na sirain nila ang Zoholic para guluhin siya. Bumalik sila sa Edo Front at gumawa ng plano para makalusot si Raiji sa loob, sirain ang sistema ng kuryente, at i-charge ang sarili ng kuryente para tulungan siyang magamit ng mas matagal ang kanyang incinerator. Habang ginagawa niya iyon, ginugulo nila ang Umbra Hands. Matagumpay itong nagawa ni Raiji na naging sanhi ng pagkawala ng kuryente sa gusali. Nagtago si Rika at Nanachi sa isa sa mga Umbra Hands at hintayin si Raiji na magbigay sa kanila ng senyales. Bigla silang nakarinig ng malakas na kalabog na kinuha ni Rika bilang senyales mula kay Raiji. Ngayon kailangan nilang hanapin si Fuchsia para tulungan silang mahanap ang Zoholic. Sa sandaling iyon ay nagpakita ang Mania at dinala sila sa processing room. Doon, ipinaliwanag ni Nanachi kay Rika kung para saan ang silid. Ito ay kung saan ang mga bata ay ginagamit bilang mga test subject at ilang mahahalagang bagay ay kinuha mula sa kanila. Ang mga bagay na ito ay ibinebenta upang ang mga siyentipiko ay makabili ng mga mamahaling bagay. Ang mga bata ay naiwan na may sapat na mga vital upang mapanatili sila sa loob ng ilang panahon. Pagkatapos ay binabalot ang mga ito sa balat at laman, at binibigyan ng gamot upang harapin ang kanilang takot at sakit bago sila ipasok sa mga lalagyan upang pagsamahin ang mga ito. Pagkatapos ay ginagamit ang mga ito bilang panlaban sa sumpa ng laman hanggang sa sila ay masawi. Nakibahagi si Nanachi sa mga eksperimentong ito bago siya nakatakas at kinasusuklaman niya ang sarili dahil dito. Umiiyak siya at humahagulgol sa galit at panghihinayang. Tumakbo si Rika para yakapin siya para pakalmeyan siya. Sa sandaling iyon dumating si Bandro at pinuri si Nanachi sa pag-alala sa impormasyon. Tinanong siya ni Nanachi kung pinaplano niyang gawing panlaban sa sumpa si Fuchsia upang makamit ang pagpapala. Nagsisinungaling si Bandro, nangako na papalayain si Fuchsia. Pagkatapos ay tinanong niya kung naruroon sila upang makuha ang materyal na tinatawag na Worthy upang gumawa ng mga white whistles. Ang materyal na ito ay ginawa lamang sa pamamagitan ng pagsasagawa ng isang ritual sa Edo Front gamit ang isang tao. Ang Worthy ay mauukit sa mga white whistles na makakatulong na ilabas ang tunay na layunin na nakatago sa loob ng mga relic. Walang pakialam si Rika dito, at ayaw niya lang na ipasa ni Bandro si Fuchsia sa kanyang mga sakit na eksperimento. Biglang dumating si Raiji at pinasabog ang pinto gamit ang kanyang incinerator, na pinabagsak si Bandro sa isang pader. Siya ay ganap na nagbago sa isang bagay na hindi kapani-paniwalang nakakabaliw ngunit maaari pa ring makilala si Bandro bilang masamang tao. Inaatake niya ito na parang nasaniban at nagsimulang mag-away ang dalawa. Sa pagkakataong iyon ay napansin ni Rika ang Mania na lumabas ng kwarto at sinundan ito habang pinapanood ni Nanachi si Raiji at Bandro na naglalaban. Pagkalipas ng ilang minuto ay nakatanggap si Nanachi ng tawag mula kay Rika na nagsabi sa kanya na nahanap na niya ang Zoholic kahit na hindi niya natagpuan si Fuchsia. Napagtanto ni Nanachi na gustong gamitin ni Raiji ang kanyang incinerator at pasabugan ang lugar. Binalaan niya si Rika na tumakas habang sinusubukan niyang pigilan si Raiji ngunit ginawa pa rin ito ni Raiji at sinira ang ilang bahagi ng gusali. Nahulog silang lahat sa butas at habang ginagawa iyon ay nag-transform si Raiji sa kanyang sarili. Mabilis niyang dinala si Nanachi sa ligtas na lugar. Tinawagan sila ni Rika para ipaalam na ayos lang din siya. Nagtataka sila kung ano ang nangyari kay Bandro. Siya ay maaaring nasawi na ngunit isang Umbra Hand ang nagpakita mula sa kanilang likuran at hinawakan si Raiji. Pareho silang sumisid sa butas sa ibaba. Nang marating nila ang ibaba ay bumagsak ang Umbra Hand at nasawi. Gayunpaman, nagpakita si Bandro na nakaligtas sa lahat. Nagpapakita na gumagapang patungo kay Raiji ang ilang mga mutated na bata na ngayon ay mga blob hollow na lamang. Iniisip ni Bandro na ang incinerator ni Raiji ay isang problema at dapat sirain, kaya inaatake niya ito. Umiwas si Raiji at naganap ang kanilang ikatlong laban. Sa isang punto ay nakasabit si Raiji sa gilid ng dingding at tinawag siya ni Nanachi upang sabihin sa kanya ang isang plano. Dapat niyang sayangin ang oras ni Bandro hanggat maaari at iwasan ang lahat ng kanyang pag-atake upang magamit ni Bandro ang lahat ng kanyang mga panlaban sa sumpa. Bumibili sila ng oras para sirain ang relic. Hindi masasawi si Bandro kahit ilang beses pa siyang mapuksa.
Sinubukan ni Raiji na magmadali dahil baka maubos ang oras niya at mag-collapse siya. Pabalik-balik silang naglalaban ni Bandro hanggang sa bumagsak ang balwarte ng tubig sa ibabaw nila at umulan sa kanila. Ginagamit ni Raiji ang pagkakataong ito para makaalis doon ngunit sinundan siya ni Bandro. Bumalik siya kay Nanachi at patuloy na sinusundan siya ni Bandro. Nag-transform siya sa isang beast hollow tulad ni Nanachi gamit ang mga curse repellents na dala niya at isa na rito ay si Fuchsia. Kapag nalaman ito ng mga bata sila ay nagagalit at itinakda ang kanilang plano. Tinawagan ni Nanachi si Rika para isagawa ang kanilang plano ngunit hindi siya sumasagot dahil masyado na siyang wasak. Si Bandro ay nagsimula ng isa pang laban kay Raiji, at sa pagkakataong ito ay wala nang magawa sa kanya si Raiji dahil masyado siyang makapangyarihan. Inatake niya si Raiji gamit ang kanyang mga kuko at iniipon ni Raiji ang lakas sa sakit para pasabog siya gamit ang kanyang paa. Iniwasan ito ni Bandro ngunit tinamaan siya ni Rika sa likod kung saan naputol ang incinerator mula kay Raiji. Tinaboy siya nito at nawala ng malay si Raiji. Nagsimulang umiyak si Rika sa pagkawala ni Fuchsia. Sinuri ni Nanachi si Bandro na pumupuri sa kanya at sa kanyang mga kaibigan sa pagpapabagsak sa kanya. Bagamat buhay pa ang kanyang mga Umber Hand ay wala na sa kanila ang makahaharang sa daan ng bata. Humanga siya na ang mga bata ay may mas malaking ambisyon kaysa sa kanya kaya ipinagmamalaki niya ang mga ito, at siya pagkatapos ay nasawi. Maya-maya ay nagising si Raiji at nakita niyang umiiyak pa rin si Rika. Hawak-hawak ang lalagyan ni Fuchsia sa kanyang mga kamay, at ang lalagyan ay patuloy na tumatapon na mas ikinalungkot niya. Biglang tumalsik ang warty na bato mula sa lalagyan at gumawa ng pamilyar na tunog na dumudurog sa kanilang puso. Naiintindihan ng mga bata na ito ay si Fuchsia sa kanyang anyo ng bato. Isinakripisyo niya ang kanyang sarili upang makasama sila sa kanilang pakikipagsapalaran tulad ng dati niyang gusto, at White Whistle na siya ngayon ni Rika. Mamaya ang tatlong bata ay nakarating sa tore kung saan nahanap nila ang altar na naghihintay para sa kanila na sumisid sa ika-6 na layer. Si Bandro at ang kanyang mga Umber Hand ay lumabas upang makita sila at tulungan silang sumisid. Sa wakas ay naabot nila ang ika-6 na layer na kumikinang na ginintuan. Ang layer na ito ay tinatawag na kabisera ng hindi na ibalik dahil wala pang nakabalik mula doon. Nakahanap sila ng magandang lugar para magtayo ng kampo at gumawa ng pagkain. Pagkatapos ay sumulat sila ng liham kay Juro. Gayunpaman ang kanilang balloon mail ay agad na naaga ng isang malaking lumilipad na insekto na nagpapalungkot kay Rika. May palihim na nagmamasid sa lahat ng ito mula sa malayo. Kinaumagahan ay nalaman ni Nanachi na ang kanilang sulat ay nasa kanilang pag-aari at may marka ng kakaibang tanda. Napagtanto ni Rika na nawawala si Fuchsia at nagpa siya silang hanapin siya. Ilang oras silang naglalakad hanggang sa makatagpo sila ng isang napakataas na istruktura na may markang naiwan sa kanilang sulat. Sinusundan nila ang daan patungo dito kahit hindi nila alam kung ano iyon. Sa wakas ay narating na nila ang pasukan ngunit nag-aalangan silang pumasok dahil sa isang lamad na nakatakip dito. Gayunpaman kapag pumasok ang Mania nang walang anumang problema ay sumusunod sila. Pumasok sila at lumabas sa isang open space kung saan maraming hollow ang naruroon at nanunood sa kanila. Isang hollow na nagngangalang Majora ang lumapit sa kanila at nagsasalita ng banyagang wika. Kapag napagtanto niyang hindi nila maintindihan ay lumipat siya sa kanilang sarili. Sinabi nila sa kanya ang tungkol kay Fuchsia at pinangunahan niya sila sa whistle. Habang naglalakad sila ay umaakyat sila sa ilang lugar ngunit walang ginagawa ang sumpa kay Rika. Iyon ay dahil ang sumpa ay hindi umiiral sa loob ng nayon. Dinala sila ni Majora sa isang bodega kung saan ang isa pang hollow ay inukit si Fuchsia upang siya ay maging wastong whistle. Nagpa siya silang iwanan siya doon pansamantala. Pagkatapos ay sinundan nila si Majora palabas sa isang palengke. Napakasigla doon at maraming mga vendor na nagbebenta ng iba't ibang mga item at ang tanging paraan upang mabili ang mga item na ito ay ang palitan ng isa pang mahalagang item. Nakita ni Rika ang isa sa mga tala ng kanyang ina at gusto niya itong bilhin. Kailangan niyang ipagpalit ang sarili para dito dahil ang mga bata ay lubhang mahalaga doon. Kahit na ang kanilang mga individual na organo tulad ng mga mata, ilong, balat, at iba pa ay lubos na mahalaga. Si Majora ay nagpapakita ng interes na bilhin si Rika. Tumanggi si Rika dahil hindi siya for sale pero interesado pa rin siya sa note at naisipan niyang makipagpalitan ng hair clip or nail clip.
Naglalakad sila kasama si Majora at natututunan ang lahat ng uri ng hindi kasiya siyang bagay tungkol sa merkado at kung paano gumagana ang halaga doon. Nalaman din nila na ang lahat ng mga hollow doon ay mga sinaunang mananalakay sa kuweba na gustong bumaba sa ilalim ng abis ngunit nauwi sa nayon. Sa isang punto ay nakuha ang mania ng isang kulay rosas na hollow at halos mapisil siya hanggang masawi. Nakakatakot ito kay Rika at nagluluksa siya sa mania sa pag-aakalang siya ay nasawi na. Dumating si Nanachi at tinulungan siyang ayusin ang pagbubunyag na buhay pa siya. Tinanong ni Majora kung ano ang halaga ng mania at tumanggi si Rika na sumagot na humantong sa pag-aakalang ito ay masyadong mataas upang matukoy. Nagdudulot ito ng tili ng nayon na tinatawag na pagbabalanse. Isang maitim na guang tumagos mula sa mga sahig at humarap ito sa pink na hollow na pinangalanang Maa. Nangyayari ang pagbabalanse kapag ang isang hollow na mas maliit ang halaga ay nasira ang isang bagay na mas mataas ang halaga, at tinitiyak nito na walang madedaya. Kinukuha ng guang lahat ng mayroon ang Maa kasama ang mga bahagi ng katawan nito at sinira ito sa piraso at ginagawa itong mga barya na bumabagsak kung saan-saan. Ibinigay nito kay Rika ang kanyang bahagi ng barya. Pagkatapos ay iniwan sila ni Majora upang maghanap ng pagkain at matutuluyan ng mag-isa. Dahil sa hadlang sa wika, nahihirapan silang ipaalam ang kanilang mga pangangailangan ngunit mabilis na nakaisip si Rika ng paraan para makipag-usap. Naiintindihan ng isa sa mga hollow at dinala sila sa isang inn kung saan nakatagpo sila ng kasuklam-suklam na pagkain, at isang maruming palikuran na may lumilipad na mga insekto kung saan-saan. Masyadong nasasabik si Rika na mapabilang sa ika-6 na layer na pinapasaya niya ang sarili sa lahat para lang sa karanasan. Sa kasamaang palad siya ay nagkakasakit mula sa pagkain at kailangang manatili sa banyo ng ilang oras. Lumabas sina Raiji at Nanachi para maghanap ng gamot para sa kanya at kay Mania. Habang nasa labas ay bigla silang nakarinig ng malakas na kalabog na nakakuha ng atensyon ng mga hollow. Sinabi nilang si Fatima ito, ang kanilang prinsesa na may pinakamataas na halaga at ang pinakakinatatakutan nila. Naisip ni Nanachi na maaaring si Fatima ang nag-iwan ng marka ng kanilang liham at hiniling kay Raiji na magsuri habang hinahanap niya ang gamot. Nagpunta si Raiji upang suriin ito at nalaman na si Fatima ay isang hollow din ngunit siya ay mabilis sa kanyang mga paggalaw at kasama ang isang robot na pinangalanang Gabro. Naipit siya sa bakana ng nayon dahil hindi siya makapasok. Ang ibang hollow ay hindi makaalis sa nayon kaya lumabas si Raiji para tingnan ng maayos si Fatima. Mabilis siyang itinulak ni Fatima at tinawag siya sa pangalan na parang kilala niya ito. Tinawag din siyang Raiji noong una siyang nakilala. Gayunpaman, hindi siya maalala ni Raiji. Natapos niya itong isama, gustong malaman kung siya ang taong nakilala niya noon. Samantala si Rika ay nasa banyo pa ngunit nakatulog na. Pagkagising niya ay nakita niyang nawawala sina Raiji at Nanachi. Nagpasya siyang mag-isa na lumabas sa palengke at nag-iwan ng tala. Sinusubukan niyang humingi ng direksyon mula sa mga hollows ngunit hindi siya maintindihan ng mga ito. Sinundan pa siya ng ilan sa kanila at dinala siya sa isang eskinita. Doon ay nakahanap siya ng higit pang mga hollow na umaatake sa kanya. Sa kabutihang palad ay dumating si Maa at iniligtas siya at ang mania dahil ang sketchy hollows ay nakakapinsala sa mania. Nangyayari muli ang pagbabalanse na tumutulong kay Rika na makatakas kasama ang mania at Maa. Pagkatapos ay isinama ni Rika si Maa para makatulong ito sa paggabay sa kanya sa palengke. Nakahanap sila ng palengke at isang restaurant kung saan sila nanananghalian. Si Nanachi sa kabilang banda ay sumusunod kay Majora sa isang lugar kung saan niya natagpuan ang sanggol na si Meki. Tuluyan na siyang umiyak habang nakakalimutan ang gamot, at natutuwa siyang makitang muli si Meki. Akala niya ay hindi na niya makikita ang kanyang mukha sa buong buhay niya. Tinanong ni Rika ang may-ari ng restaurant na si Mugi kung alam niya kung saan nagpunta ang kanyang mga kaibigan. Si Mugi na nakakaunawa sa kanya ay nagsabi sa kanya tungkol sa isang hukay sa nayon na tinatawag na Dangapo. Mahahanap niya ang kanyang mga sagot doon. Agad na tumungo sina Rika at Maa sa Dungapo at bumaba sa hukay. Sa ilalim nito ay nakita nila ang balancing go na walang ginagawa sa kanila kaya patuloy silang gumagala. Nakahanap sila ng isang lugar kung saan ang pader ay maraming bukas. Nakarinig sila ng boses mula dito at tumungo doon. Nakahanap sila ng isang babae na nagngangalang Voka. Mukha siyang tao pero nakakadena siya sa pader kasama ng balancing go na nakapalibot sa kanya.
Si Rika ay masigasig na nagpakilala at nagtanong tungkol sa kanyang mga kaibigan. Pumayag si Voka na dalhin siya kay Nanachi at hiniling sa kanya na putulin muna ang kanyang mga tanikala. Dahil dito ay nag-aatubili si Rika noong una dahil medyo kainahinala ang hitsura ni Voka ngunit sa huli ay tinulungan siya nito. Umakyat sila sa ibabaw ng nayon at tinulungan siya ni Voka na makarating kay Nanachi. Nalaman niyang natutulog si Nanachi sa tabi ni Meki. May isa pang hollow doon na pinangalanang Ballard. Tinanong ni Ballard si Rika kung ano ang gusto niya at ipinaliwanag niya na dumating lang siya para kunin si Nanachi. Sinabi sa kanya ni Ballard na ipinagbili ni Nanachi ang kanyang sarili upang bilhin si Meki mula sa kanya, at ngayon hindi na makaaalis si Nanachi. Gustong mabawi ni Rika sina Nanachi at Meki dahil alam niyang mahalaga si Meki kay Nanachi. Iniaalok niya ang kanyang buhok, ang kanyang mga kuko, at lahat ng kagamitan na mayroon siya sa kanyang tao bilang kapalit. Iniisip ni Ballard na hindi sapat iyon. Gusto niya ang kanyang buo ngunit maaari din siyang sumang-ayon sa kanyang mga mata, binti, or laman loob. Lahat ng nasa itaas ay mahalaga kay Rika ngunit sa tingin niya ay makakagawa siya ng kompromiso. Bago pa niya masabi ang kanyang sagot, pinipigilan siya ni Majore dahil kapag nakipagpalitan siya, wala nang balikan. Nagising din si Nanachi at sinabihan siya na huwag gawin ito. Hinihiling niya na maiwan siya sa gabay ni Ballard. Ayaw ni Rika na marinig ito at sinubukang makipagtawaran ngunit hinayla siya ni Majora at maapalayo para hindi niya ibenta ang sarili. Sa labas ay nakiusap siya kay Voka na tulungan siya sa mga paraan para maibalik si Nanachi ngunit hindi talaga mahilig dito si Voka. Binago niya ang paksa at pinag-uusapan kung paano nagsimula ang luring. Ang luring ay isang pangangaso na ginagawa ng mga hollow dahil hindi sila makalabas ng nayon. Nanghihimok sila ng mga nilalang sa nayon at nanghuhuli sa kanila ngunit ang nilalang na kinakaharap nila sa ngayon ay nagpapahirap sa kanila. Tumungo ito sa pagawaan kung nasaan si Fuchsia at si Rika ay tumakbo roon upang iligtas si Fuchsia. Binibigyan siya ng whistle ng may-ari ng workshop at tumakas siya kasama ang iba. Sinusundan at pinapanood nila ang nilalang habang inaatake ito. Dumating si Mugi upang balaan si Rika na lumayo roon ngunit gustong tumulong ni Rika. Hiniling niya kay Majora na dalhin siya sa palengke. Kapag sinundan sila ng nilalang ay sumenyas si Voka na maghanda na sila sa kanilang plano. Pagdating doon ay hinikayat ito ni Rika at Majora palabas ng palengke at sa isang pagbubukas ay naglagay sila ng mga bitag. Nag-ambala ang nilalang sa reflection nito na nagpapakita sa isang hamog. Ibinigay ni Rika ang senyales at ginamit ng mga hollow ang pagkakataong ito para sunugin ang nilalang. Pagkatapos ay nakulong nila ito sa ilalim ng wire at sinimulang salakayin ito hanggang sa masawi. Ngunit sa kanilang pagtataka, muli itong bumangon at umaatake muli. Kapag umatake ito kay Rika, hamarang si Maa at iniligtas siya. Nagalit si Rika at nakita niya si Fuchsia na sinasabihan siyang hipan ang whistle. Mabilis siyang sumunod at sa loob ng ilang segundo ay nagpakita si Raiji at pinutol ang nilalang. Nakabalik na siya sa wakas at bahagyang nagbago ang hitsura ng whistle. Nag-whistle muli si Rika at agad na sinusugod ni Raiji ang nilalang, ngunit napatigil siya nang mapagtanto niya na ang nilalang ay isang walang laman na shell na may putik na substance na tumatakip dito. Ipinaliwanag ni Wakozy, isa sa mga matatanda sa nayon, na ang shell ay ang reyna at ang slime ay ang mga lalaki ng species na nagsama-sama upang gumawa ng bagong reyna. Pagkatapos magpaliwanag ay tinanong siya ni Rika kung may paraan para maibalik si Nanachi. Sinabihan siya ni Wakozy na kunin ang kanyang mga kamay sa isang piraso ni Fatima na gagamitin bilang kapalit at lumayo siya. Nagpagamot ang mga nasugatan na hollows at sinabi ni Rika kay Raiji ang sitwasyon ni Nanachi. Kaya nagpa siya si Raiji na pumunta at kausapin muli si Fatima. Nang umalis siya ay tinanong ni Rika si Voka kung ano si Fatima at ipinaliwanag ni Voka. Ikinwento niya sa kanya ang kwento kung paano ipinanganak si Fatima. Samantala, nahanap ni Raiji si Fatima at sinabi sa kanya ang tungkol sa kalagayan ni Nanachi. Humingi siya ng bahagi sa kanya para ibigay kay Ballard. Gusto ni Fatima na tuparin niya ang kanilang pangako sa nakaraan, at kahit hindi ito maalala ni Raiji ay nangako siyang tutuparin ito. Nagpa siya siyang magtiwala sa katapatan nito at binigay sa kanya ang isa sa kanyang mga tainga upang bawiin. Bumalik sa nayon, tinapos ni Voka ang kwento ni Fatima. Ang kanyang ina ang literal na istruktura ng nayon na nilamon silang lahat noong sila ay tao pa at ginawa silang mga hollow.
Ngayon ay nais ni Fatima na sirain ang nayon upang mapalaya ang kanyang ina. Ang problema ay hindi siya makadaan sa lamad sa pasukan. Bumalik si Raiji sa nayon at nakita si Rika at ang iba pang naghihintay sa kanya sa pasukan. Kapag nasa loob na silang lahat, nabaliw ang Balansenggu matapos maramdaman ng nayon ang tainga ni Fatima at umiyak para sa kanya. Sinabi sa kanila ni Voka na hindi uubra ang pagbibigay ng tainga ni Fatima kay Ballard dahil baka tuluyan na niyang tapusin si Nanachi. Sa sandaling iyon ay isang nilalang na tinatawag na Jiremo ang sumabog mula sa ibaba. Naaakit ito sa amoy ng tenga ni Fatima. Tumatakbo si Raiji palayo kay Rika at sa karamihan ng mga hollow. Lumalabas ang Balansenggu sa mga butas na pinanggalingan ni Jiremo. Nakisama ito kay Jiremo at nauwi sa pagtakip sa mga dingding. Ngayon ay wala nang matatakbuhan si Raiji. Sinabi sa kanya ni Voka na si Jiremo ay bahagi ng nayon. Kaya ang tingin nito sa kanya ay isang banta dahil mayroon siyang tenga ni Fatima. Makakatakbo lang si Raiji dahil hindi siya mananalo laban kay Jiremo. Sinubukan niyang tumakbo at sumabit sa gilid ng pader ngunit napunta sa kanya ang go at kinuha ang tenga ni Fatima. Pagkatapos ay sinakop nito ang buong nayon kasama ang mga taga-nayon. Nahulog din si Raiji dito at habang pinipigilan siya nito ay iniisip niya ang pangako ni Fatima. Dapat siyang gumawa ng butas sa dingding ng nayon gamit ang kanyang incinerator. Siya ay may halo-halong damdamin dahil hindi siya sigurado na ang kanyang mga aksyon ay gagawa ng isang makabuluhang pagkakaiba, ngunit siya sa huli ay nagpasya na tuparin ang kanyang pangako at ginamit ang kanyang incinerator upang tamaan si Jiremo kasama ang pader sa likod niya. Bumagsak si Jiremo sa sahig at nawala ang go. Binawi ni Raiji ang tenga ni Fatima at sinabihan si Rika na magtago dahil malapit nang dumating si Fatima at hihimatayin na siya. Sa sandaling iyon ay dumating si Fatima at pumasok sa nayon sa pamamagitan ng buong butas na ginawa sa dingding. Sinisigaw niya ang kanyang galit sa mga hollow dahil sa ginawa nila sa kanyang ina. Agad siyang tumalon sa mga ito habang ang mga ito ay nakatitig sa kanya sa ganap na pagkamangha. Samantala, napagtanto ni Ballard kung ano ang nangyayari at hinayaan si Nanachi na sumama kay Meki dahil mawawala siya sa hangganan ng nayon dahil hindi siya totoo. Nang makarating si Nanachi sa hangganan ay nagsimulang mawala si Meki at sinabi ni Nanachi ang kanyang malungkot na palem. Samantala, pinaghiwa-hiwalay ni Fatima ang mga taga-nayon. Nagising si Raiji mula sa kanyang 2 oras na pag-idlip at nakitang magulo ang nayon. Sina Rika at Maa ay pinoprotektahan ni Gabro mula kay Fatima. Si Raiji ay nakipag-usap kay Fatima na nagmamakaawa sa kanya na hayaan siyang iligtas si Nanachi. Sinasabi niya sa kanya na huwag siyang pigilan at iyon ang plano niya noon pa man. Kapag napagtanto niya ito, muli siyang nag-regenerate sa pamamagitan ng itim na go at malupit siyang inatake sa loob. Sinubukan ni Raiji na ipagtanggol ang sarili ngunit masyadong malakas si Fatima. Ang oras ay tumatakbo para sa nayon dahil ito ay nagsisimulang masira. Sumenya si Raiji kay Rika na pump ito sa kanyang whistle at kapag ginawa niya ay na-enhance siya at inaatake si Fatima. Naglalaban sila hanggang sa makarating sila sa labas ng village. Umiiyak si Raiji at nagmamakaawa kay Fatima na tumigil na. Gayunpaman, determinado siyang sirain ang nayon. Inatake siya nito sa huling pagkakataon kaya nawalan siya ng malay. Dinala niya siya sa loob ng nayon at hiniling kay Jiremo na hawakan siya. Pagkatapos ay sinubukan niyang salakayin si Rika sa paniniwalang may ginawa si Rika para burahin ang mga alaala ni Raiji. Ang iba pang mga hollow ay sumasangga sa kanya upang maprotektahan siya. Maging si Gabro ay dumpense para iligtas siya, at binalaan niya ito na si Rika ang kayamanan ni Raiji. Pagkatapos ay bumagsak siya sa sahig at umiyak si Fatima para sa kanya. Biglang nagpakita si Ballard at umatake sa kanya. Sumusunod sa pangunguna ni Nanachi, pareho silang nagtutulungan para pigilan si Fatima dahil alam nilang hindi siya mapipigilan. Nang maamoy ni Fatima ang kanyang ina kay Ballard siya ay nagalit at naglulunsad sa kanya. Hindi umiwas si Ballard at binasag niya ang mukha nito dahilan para bumuhos ang ulap ng usok. Dahil sa usok, nakikita niya ang kanyang mga pangitain tungkol sa kanyang ina mula sa alaala ni Ballard. Siya ay nagiging emosyonal at nalilito. Si Ballard pagkatapos ay sumambulat at nasawi. Sinabihan ni Nanachi ang mga hollow na pumunta at magtago dahil nabasag na ang lamad ng nayon at kung lumabas sila ay mawawala sila. Pinakuha din niya si Rika habang ginigising niya si Raiji.
Lahat sila ay nagsimulang tumakbo habang si Fatima ay nagbabalik tanaw pa rin sa mga alaala ni Ballard na para bang kanyang-kanya ang mga ito. Biglang sinimulan ng mga nilalang ng ika-6 na layer ang pagsira sa mga pader ng nayon mula sa labas dahil humina na ang mga depensa. Pinamumugaran nila ang lugar upang manghuli gaya ng karaniwan nilang ginagawa. Nanghuhuli sila ng mga hollow, at isa pang kakilakilabot na eksena ang naganap. Nagagalit si Fatima kapag nakikita niya ito. Gusto niyang siya lang ang manghuli ng mga hollow. Inaatake niya ang mga nilalang, at lumaban sila. Ito ay nagpapatuloy ng ilang panahon, at si Fatima ay lubhang nasaktan. Ang iba pang mga hollow ay nag-aalok ng kanilang sarili sa kanya upang siya ay muling mag-regenerate. Hindi maintindihan ni Fatima kung bakit nila ito ginagawa. Sa kabila ng pagkawasak niya sa nayon, kinikilala pa rin siya ng mga hollow bilang kanilang prinsesa at ayaw siyang makitang nasasaktan. Naantig si Fatima sa kanilang bulag na katapatan, at nagpasya siyang ipagtanggol ang kanyang mga tao laban sa mga nilalang. Nagising si Rika at nakitang dinadala siya ni Majora sa isang ligtas na lugar. Nandoon din sina Raiji at Nanachi. Pagkatapos makipag-usap kay Wakozy sa huling pagkakataon, narinig nila ang tawag ni Fatima para sa natitirang mga hollows. Napunta sa kanya ang mga hollow dahil hindi na siya galit sa kanila. Nagpasya din si Rika at ang kanyang mga kaibigan na umalis sa lugar bago ito tuluyang masira. Lahat sila ay pumunta sa kinaroroonan ni Fatima, at habang nakikipag-usap siya sa mga hollows, pumalit si Raiji sa kanyang lugar upang labanan ang mga beast. Tinulungan siya ni Rika sa pamamagitan ng paghihip ng whistle. Nagdudulot ito ng pagdurugo ng ilong, at siya ay nahimatay. Inaakit ni Raiji ang mga beast sa labas ng nayon kung saan madali niyang napupuksa ang mga ito. Sa loob ng nayon, kinain ni Fatima ang natitirang mga hollow, na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan upang tuluyang palayain ang kanyang ina. Inalis ni Majora sina Rika, Nanachi, Maa, at Voka mula sa hanay ni Fatima. Sumakay si Raiji sa kanila habang patuloy na gumuguho ang lugar. Iniligtas niya si Fatima, na naubusan ng lakas at nahulog sa isang madilim na hukay. Pagkatapos maghirap ng kaunti, nagtagumpay si Majora na maialis doon ang mga bata. Nang magising si Rika mamaya, nalaman niyang bumagsak na ang nayon, at nawala ang lahat ng mga hollow maliban kina Fatima at Voka. Nasawi si Voka sa mga bisig ni Fatima, na ikinalungkot niya. Ayaw niyang mawala ang nag-iisang taong nag-uugnay sa kanyang ina, ngunit huli na ang lahat. Kailangan niyang ilibing si Voka gamit ang sarili niyang mga kamay. Matapos siyang yayain ni Raiji na sumama sa kanila, hindi pumayag si Fatima dahil gusto niyang tuklasin muna ang abis ng mag-isa. Nangako siyang sasama sa kanila kung sakaling magbago ang isip niya. Ito ay nagpapasaya kay Raiji, at naghiwalay sila ng landas at ipinagpatuloy ni Rika, Raiji, at Nanachi ang kanilang paglalakbay.